Dinagsa ng mga taga-suporta sa Alicia Bohol ang Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Rally at Prayer Rally for Tatay Digong. Ayon sa kanila, wala silang ibang iboboto sa nalalapit na halalan kundi ang buong slate ng PDP laban, lalo na si senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Kumuha tayo ng update sa kaganapan sa Alicia Bohol kasama si Sheena Torno live. Sheena, magandang gabi. Almar, magandang gabi. Kahit nga malayo yung kanilang mga tahanan, ay hindi nag-atubili yung mga residente dito sa Alicia Bohol na magtungod dito sa Barangay Poblacion Gym sa nasabing bayan para nga suportahan at makiisa dito nga sa Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally. Para sa kanila, sa kabila raw ng mga batikos laban sa war on drugs, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sila raw yung magpapatunay na may pagbabagong naidulot ang nasabing programa hindi lamang sa kanilang komunidad, maging sa buong bansa. Hindi matitinag ang matibay na suporta ng mga Pilipino kay senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy at sa buong Duterte senatorial slate. Patunay nito ang dagsa Pilipinong nakiisa sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally. Sa kabila ng mga ginagawang panggigipit ng Administrasyong Marcos Jr. sa mga senatorial ng Duterte slate, matibay na paninindigan ng mga taga-suporta, hindi raw ito magiging hadlang upang ipaglaban nila ang PDP laban. Ngayong Sabado, kabilang mga taga-Alicia Bohol ang nakiisa sa malawakang campaign rally. Git nila, magiging wais sila sa pagboto at hindi pagpapalit ang kinabukasan ng bansa sa mga politikong inuuna ang pansariling interes. Karon mga na klaro mga kwandor ma'am, kaya tungod sa daghan lang nahitabo nga krimen man sama sa mga rape, daghan ng krimen nga nangahimo ma'am, dili sa una sa panahon pa ni Tatay Digong nga peaceful kayo ma'am, bisan pag maglakaw ka. Para kay Marivic Tamayo, hindi matutumbasan ng anumang halaga ang prinsipyo niya sa pagboto. Kung siya nga raw ang tatanungin, hindi siya kailanman magpapadala sa mga pangakong ayuda. Si Pastor Quiboloy, buto ko na, kaya matinud-anon nga tao. Nindot yun na, si Quiboloy, maayo po na siya nga, tao pastor. Pumubuto ko ni Pastor Quiboloy. Mubuto ko niya, kaya nakita na ko sa iyang mga plataforma nga maayo po siya. Bukod kay Pastor Apollo C. Quiboloy, buo rin ang suporta nila sa mga Duterte senatorial. Para sa kanila, napatunayan na ng PDP laban na sila'y nasa gawa at hindi sa salita. Sa kabila ng lahat na ito, isa lang ang kanilang panawagan, ang maiuwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas matapos itong iligal na dinukot patungo sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon sa mga taga-Alicia Bohol, sila mismo ang buhay na patunay sa positibong epekto ng war on drugs sa kanilang lugar. Si Edwin Gumopas, isa sa mga dumalo, aminadong gumamit ng ipinagbabawal na gamot noong 2015. Ngunit nang umupo si Pangulong Duterte, sumuko siya sa kampanya laban sa droga at nagbago ang kanyang buhay. Nausob ang mga kinabuhi sa una nga mga drug user. Mas lami ang kuan kay ngano, di na ta mahadlok mamulakaw sa una. Ako sa una maadtog Cebu mahadlok ko. Pero sa si Duterte na ang ninglingkod sa pagka-presidente, bisan asa ko di na ko mahadlok kay wa na may mga buang sa una. Para sa kanya, isang malaking kabalintunaan na ang mismong taong nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon sa buhay, siya pa ngayon ang inuusig at inaapi. Ramdam pa rin niya ang sakit na ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wa ko sakiti nga nagbuwag mi sa mga uyab kung nasakitan ko isip amahan siya sa atong nasod, di ko katugot nga iyang gihimo ato. Kay mura og way lami, mura wala tay salig sa atong nasod, sa atong mga balao dire. Almar, naging matagumpay nga yung ginawang nationwide campaign rally dito sa Alicia Bohol. Umuwi yung mga taga-suporta, yung mga residente dito, no, na bit-bit nila
at narinig nila ng personal yung mga plataforma at programa ng buong Duterte senatoriables at maging kaya senatoriable candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero sa kabila niyan, isa pa rin daw yung kanilang panawagan ay hustisya at maibalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Mula dito sa Alicia Bohol, balik sa iyo Almar. Right, maraming salamat Sheena Torno sa iyong live report mula dyan sa Bohol.